Umpisa mo pa lang ni Martin Romualdez umupo. Ang ginawa niya na ginamit niya ang kanyang pwesto para siya ay magpayaman. This is plunder. Kakaumpisa mo pala, Martin Romualdez, nag-commit ka na ng plunder. July, my God, hindi pa umiinit yang diyan sa Kongreso, ginamit mo na yung posisyon mo para sa corruption. Ang sama ng ugali mo, yung mga Marcoses at Romualdez. Ang dapat sa inyo ay dapat gawin sa inyo ng mga Pilipino ang hindi nila nagawa nung EDSA 1. Wala na sanang Hawaii na mangyari. Kung papalarin ang mga Pilipino na maglakas sila ng loob para masipa uli kayong mga magnanakaw na mga Marcoses at Romualdez. Napaka-corrupt ninyo. Ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit na dawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital, laban sa Tiger, sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yan storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila. I-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, dun lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi, ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker, Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme, and were you ever involved in it? Well, we've reached this point in our career, and we've known when to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and. So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever contacted to appear in the case in the US? No, that's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quotes and item to Romualdez. I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why It didn't occur. never. Okay, sir. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni
House Speaker Martin Romualdez. Naalala nyo, okay? Yung kaso sinampan ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Na-desisyonan ito noong September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Kasi yung link na yan link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay?